lifting my life to give you everything, to give you everything. I'm lifting my hands, I'm lifting my heart, I'm lifting my life to give you everything, to give you everything. Everything, to give you everything. We're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives to give you everything, to give you everything. We're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives to give you everything, to give you everything. We're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives to give you everything, to give you everything. Maganda ho sa ating lahat, mga kabiyaya. Good evening po, Pastor. Charito po. Magandang hapon. Charito po, Charito. Magandang hapon. Good evening. Good evening po. Good evening po. Good evening po. Good evening. Charito po. Okay, maganda ho sa ating lahat, Luzon. Ano maganda sa ating lahat? Magandang gabi po pala. Ay, sis. Pastor. Okay, Charito sa ating lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Anong maganda kayo sa lahat? Ay, mali na naman ang grammar ko. Okay, sige, magandang gabi ho sa ating lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Ang lahat po ng mga naninirahan. Mga kapwa ko Filipino sa iba't ibang bansa. Ay naku, pagpalain nawa kayo ng Panginoon sa inyong buhay, no? Okay. So isang pagpapala po sa ating lahat na mabigyan tayo ng pagkakataon na magsama-sama kahit na nasa iba't ibang sulok tayo ng daigdig. Hindi kagaya ng mga panahon ng 90s, no? Ay, Diyos ko, panahon ng mga wala pang internet. Ang hirap mag-fellowship, pupunta ka pa talaga ng ibang bansa. Pero sa ngayon, via platform ng ating bagong panahon ng Facebook at YouTube at via Google,
sa internet, madali na mag-meeting ang iba't ibang church at iba't ibang mananampalataya. Madali nang mapabilis yung para makumpleto yung bilang ng mga hentil na maliligtas dahil malapit na mag-rapture. Ay sus. Yung mangyayaring andyan na naka-ready na yung yung prophecy sa Bible na may babagsak na meteor sa planetang mundo. Sabi ko sa inyo, totoo ang Bible 2032 may petsa na tatama sa sa Earth. Nabalitaan yun Anyways, lahat ng ito ay plano ng Diyos at hindi naman tayo masasama sa tribulation dahil kukunin na tayo ng Panginoon sa oras na yun. Okay? So, huwag tayong mag-alala. Okay, so dahil Valentine's kahapon, hindi po Valentine's Ay sus, Valentine's times talaga, times. Hindi po ganun yan. Valentine's, dapat. Valentine's mga kapatid, hindi times. Okay, so merong mga content kinukondem yung nagkakasala ka pag nagditiwang ka ng Valentine's Valentine's Jesus. Wag ka raw umibig sa araw na yun. Ay Diyos ko, itong mga itong mga baguhang pastor na to. Ang hirap kasi sa atin yung mga baguhang kabataan ngayon masyadong paano naging pastor yun? Hindi naman nag-aaral. Dapat kasi nag-aaral muna para matutunan yung yung tamang ethics sa Bible Ay nakwa. Si Pastor Jace. Ay sorry, nabanggit ko daw sabi ni Angelo. Sige na nga, di bali na, okay lang. Nasa panahon na tayo ngayon ng mga huling araw. Talagang nagsusulputan na yung mga kampon. Malapit na, dinidisib na tayo ni Satanas. Lahat ng ito, ang author nito si Satanas. Basta laban sa grace, Satanas yan, andaan nyo. Kapag grace ang kalaban, ayun. Kapag walang kalayaan, ayun, kay Satanas yun. Kapag puro condemnation, kay Satanas yun. Pero pag ang tinuturo ng pastor ay kalayaan kay Kristo, as si Kristo ang tinataas, yun ang grace. Yun ang totoong gospel. Palakpakan natin si Lord, napakabuti niya. Amen. Saya-saya ko, tulog yung pusa ko, so wala mangungulit sa akin ngayon. Kinulong na ng misis ko yung pusa ko sa loob ng 1,000 taon. Okay, kaya wala nang mangungulit ngayon. Kundi gagawin kong show out tong pusa na to Sige, manalangin tayo mga kapatid. May pag-uusapan tayo ngayong gabi. Salamat Lord sa gabi. Saya-saya namin Panginoon kasi kasama po namin kayo. Kasi Lord, mahal na mahal mo po kami. Kaya ginagantihan po namin kayo ng pagmamahal. Sa magitan Lord ng pag-aaral na yung salita Lord. Lord, maraming salamat Lord. Ang ganda po ng plano mo sa buhay namin. Salamat po Panginoon sa mga planong ito Lord na unti-unti na natutupad. Salamat po, Panginoon, sa iyong tinapos sa krus ng Kalbaryo, kundi dahil sa iyo, Lord, wala kaming pabor ng Diyos, Panginoon. Kaya napakabuti mo, Panginoon, bagamat ikaw ay Diyos, Panginoon, sinakripisyo mo ang iyong sarili para abutin kami. At ngayon, Lord, nandito kami sa umagitan ng pananampalataya, kahit hindi namin kayo nakikita, mahal po namin kayo. Nais po namin kayong pag-usapan ngayong gabi, dakilain ngayong gabi. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Amen. Sige, palakpakan natin ang Diyos na buhay. So, ang topic natin ngayon is pagmamahal ba yan? Okay. It is lovely. Love ba talaga yung nararamdaman nyo? Ay, sus. Okay, ni-request ng misis ko tungkol naman daw sa love. Ang topic ko since yesterday is February 14. Sabi ko, bala na si Lord. Then maghahapon na, tinugon ako ng Panginoon. Yun nga yung topic natin ngayon. It's about love, okay. Pagmamahal. Okay, simulan natin to sa verse na to, no?
John 3:16, dito tayo magsisimula. Sabi ng kambing daw, John 3:16 daw. Sabi rito, no, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ano ginawa niya? Mahal niya ang sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ano ngayon kung binigay niya yung bugtong na anak? Para saan? Para ano? Ito yung sagot, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Yun naman pala eh. Ayaw ng Diyos sa mapahamak tayo, kaya binigay niya yung kanyang anak. O, di ba? Kundi ano daw, ano purpose, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, tapos tuturo ng iba, nawawala raw ang kaligtasan. Sinabi na nga dito na binigay niya ang kanyang anak dahil mahal tayo ng Diyos. Ayaw niya tayong mapahamak. O ano ang ginawa ng kanyang anak? Tinubos yung ating mga utang sa Diyos na tayo dapat na magbayad. Deserve natin na tayo ay bayaran sa magitan ng ating kamatayan, pero yung ginawa ng Diyos, yung Diyos na mismo ang namatay sa krus para bayaran. Yun ang pinakamatinding pag-ibig ng Diyos. That is the greatest demonstration of love in the history of mankind, yung ginawa ni Kristo. Love yun. Yung habang siya'y nakapako sa krus, umiiyak siya. At sinabi niya na konting tiis lang to, maraming maliligtas sa pamamagitan ng kamatayan ko ngayong oras na ito. Dugo at pawis, luha at kanyang mapagpigil na hininga habang umuulan, habang siya'y nakabitin sa krus. Isang taong nagmamahal sa atin. Kaya nga 'di ba, sabi sa kanta, "A one man hung crying in the rain because of love." Oh, 'di ba? Because of love. Oh. Kaya nga kata dyan, no, "We are the reason that He gave His life." O yun, wag ka na nga kumanta, Edwin, baka mawala yung Valentine's. 'Di ba? So ano ang purpose? Oh, yung motivation ni Christ nung namatay siya sa krus, yun yung pagmamahal. Oh, 'di ba? Tandaan niyo yan ha, John 3:16. Meron akong ipapakita sa inyo mamaya, John 3:16 din. Pero ibang John mamaya. Pero bago yaan, nung namatay si Kristo sa krus at nabuhay na maguli, eto yung kabilin-bilinan sa atin ng ating Panginoong Hesus at sa kanyang mga alagad. Kabilin-bilinan to Ito ang utos ni Kristo na dapat nating iwagwalang bahala. Kung nagmamahal ka kay Kristo, sumunod ka sa kanyang utos, sabi ng Bible. Hindi sinabing mapunta ng impyerno. Ito yan, kung mahal mo lang si Jesus, if you love Jesus, you should follow what Christ commandment. Ano yung commandment ni Christ? So, hindi naman to kautusan ng Hudyo, pero ito ay madali lang naman gawin to John chapter 13, verse 34. Oh. Sabi rito, pagbago may luma. Pag may luma, wala na. Ito yung bago. Ang sabi niya, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo. Ano utos sa atin ni Lord? Mag-ibigan kayo. Uy, sabi ni Lord, love each other. Papaanong inibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Okay, bago tayo magsalita ng word na pag-ibig, dapat natin maintindihan mga kapatid na ang Bible, ang original na sulat ng lengguwahe nito ay Greek, Griego. Okay? Pag sinabing Griego, specific. Ang love sa Griego ay hindi lang iisa lang, marami yun. 4 nga kung tutuusin Okay? Una, pag sinabing love, merong phileo. Pag sinabing phileo, ito yung pagmamahal mo sa iyong kaibigan, sa iyong mga barkada, mga amigos, amigas. Okay?
Pag sinabing storge, meron na pangalawa, storge, storque, ibig sabihin ay pagmamahal sa kadugo mo, kamag-anak. O, diba? Kaya kung mag-I love you ka sa kamag-anak, hindi dapat love, kundi ay storge. O sabihin mo sa kanila, storge. Pagkaibigan, phileo. Ganun ang Greek. Ganun sa Greek. Ngayon, dito naman tayo sa pagmamahal sa asawa o sa yan, yung mga love life, yung mga paborito niyong topic, yung love sa mga ano, no, sa inyong jowa, sa kanyang crush na nung nakita pa lang niya yung crush niya nalaglag na sa hagdanan sa sobrang tulala, ano, sobrang in love. Oh, love. Pag sinabing love, ito yung eros. Oh. Kaya kung mag-I love you ka sa asawa mo o sa jowa mo, sabi mo, I eros you, eros. Kasi maraming love. Pang-apat dito, yung pinaka-paborito ng Diyos, yung agapeo. Okay, ngayon tingnan natin ito sa Greek. Mag-ibigan, paanong inibig ko kayo. Yung word na ibig dito, hanapin natin to. No? Ang sabi sa Greek, ye love. Yung love dito ay, ayan no, agapao o agapaho o agapeo. It is moral sense, agapao. Sa ibang lexicon, ang sinasabi ng agapeo is ito yung unconditional. Yun yung pagmamahal na walang kondisyon. Tama, si Lord, minahal tayo, walang kondisyon. You receive what you do not deserve, 'di ba? Ganun ang Diyos, grace, unconditional. Oh. Tayo hindi ganun no? Pag tayo nilait, nilalait din natin no? Kapag tinarash talk tayo, tatarash talkin din natin. Pero ang Diyos iba. Ang Diyos, trash talkin mo, hindi ka papatulan. Ang Diyos, burahin mo, hindi ka papatulan. Pero makatarungan siya. May tamang araw ng kanyang paghatol, pero pag sinabi niyang grace, hindi siya ganon. Pero tayo, no, grabe tayo minsan. Pag sinapak tayo, sinapak natin. Pag binato tayo ng bato, binabato din naman natin ng tinapay na may garapon. O, di ba? Ganyan tayo mga tao, no? Hindi tayo agaya ng Diyos. Ang Diyos ay hindi ganon, hindi pala patol. Tahimik ang Diyos. Magandang ugali yun. Pero eto sabi ni Kristo kasi, ang sabi ni Kristo ganito, okay? Ang sabi daw niya, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Yung pag-ibig daw na to, unconditional. Agapeo ginamit dito hindi naman eros eh. Kung eros, ibig sabihin, jowain mo kahit lalaki. O hindi naman eros ang ginamit. Sabi diyan, hindi naman pangkamag-anak lang. O pangkaibigan lang, phileo. Ang ginamit, agapeo. Pag sinabing agapeo, unconditional. Walang kondisyon, grace, merciful, kadapat. Okay? Kung paano ko kayong inibig, kung paano daw tayong inibig o biniyayaan, kung paano daw yung biyaya daw ng Diyos sa atin, ang binigay niya, mag-ibigan kayo. Ngayon, ang tanong, para saan, Lord? Bakit kailangan kaming magkaroon ng pag-ibig? Kasi ang sabi diyan, kung kayo daw ay mag-iibigan, makikilala ng lahat ng kayo mga alagad ko. So ang purpose noon, patotoo ni Kristo ang purpose. Para malaman ng buong mundo na tayo ay mga Kristiyano ay alagad ni Kristo. Tandaan niya na ang pag-ibig, kaya tayo nag-iibig, para masabi na tayo alagad ni Kristo. Daan po natin yan. So pag sinabing pagmamahal, kailangan makita sa atin, pakita natin sa kapwa natin, kahit na nakakainis yung kapwa natin, pagmamahal pa rin ang iganti natin. Yun talaga ang nais ng Diyos. Diba? Sa Facebook, tinarash talk lang tayo, tatrash talkin din natin. Pag-ibig ba yun? That's not love. That is against what Jesus teaching us. At kapag hindi mo ginawa yon, ano ba na, mapupunta ka ba ng impyerno? Hindi naman. Kaya nga lang nakakaya si Kristo sa atin. Kasi
Ang purpose kung bakit tayo inuutusan ng Panginoon ng magmahalan para nang sa ganoon, mapatunayan natin sa buong mundo na tayo alagad ni Kristo. That is the purpose. We love each other. We love our brethren. Proving, we are going to prove sa buong mundo at sa kapitbahay natin, sa mga taong nasa paligid natin, sa mga taong nakakilala sa atin na tayo ay alagad ni Kristo. Kung alagad tayo ni Kristo, paano yung mga Kristiyanong nagkakagata, nag-aaway? Alagad ba ni Kristo yun? Di ba nakakahiya yun? Yun lang. Alam niyo mga kapatid, ako rin, hindi rin ako perpekto. Pangunahan ko na kayo. Minsan ako, ganun din. Pero tandaan po natin, ang nagsasalita rito, hindi si Edwin. Ang binabasa natin, salita ni Kristo. Kay Kristo tayo makilig, hindi kay Edwin. Si Edwin, hindi perpekto yan eh. Pero ito yung sinasabi ng Panginoon eh. O, ano bang mag-ibigan to? O ano ba to? Emotion ba to? O sabi lang na love, love lang, puro tayo salita love, love. O, ngayon, kung may John 3:16, meron 1 John 3:16. Ito, 1 John 3:16. 1 John chapter 3 verse 16. Ano ang pag-ibig na hinihini natin ni Kristo? Sabi, dito natin makikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. So ano naman gagawin? Kaya dapat din natin ialay ang ating buhay. Kay Kristo ba? Hindi. Sa ating kapatiran. Oh, you know. Oh, yung inuutos pala ni Kristo, ganito katindi. Nung inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin, kaya dapat din natin ialay, iganti natin sa kapwa natin, lalo na sa kapatiran. Di ba sabi ni Kristo kanina, kung iniibig ninyo ako, sundin niyo ang aking utos. Ang sabi ni Kristo, di ba kanina? Di ba sinabi rito, no, mag-ibigan ko kayo kung papaano ko kayo inibig. Paano ba tayo inibig ni Kristo? O, eto yun. Kung paano tayo inibig ni Kristo, eto. Kung inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin, dapat ialay din natin ang ating buhay sa mga kapatiran natin. O, ano yun? Ang hirap nun, ano? O, yun ang utos ni Kristo. Verse 17, kapag nakikita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya tinulungan, masasabi ba siyang umiibig sa Diyos? Ayan na. Dito na tayo papasok sa relasyon sa kapwa natin eh. Oh. An example ni John, na kung tayo daw umiibig, kung paano daw inialay ni Kristo ang kanyang buhay, buhay din ang ialay natin sa kapatid natin. Sa kapwa nating Kristiyano. Alam niyo, minsan sa simbahan, hindi may iwasan na may mga estado ng pamumuhay, di ba? May mayaman, may mahirap, may konti, merong hindi naman. Ngayon, kung ikaw may kaya ka, at nakikita mo yung kapatid mo nangungutang, ang tanong, pauutangin mo ba? O tutubuan mo? Yan na. Sabi rin ni Apostol Juan, kapag nakikita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan, at hindi niya ito tinulungan, masasabi mang siya umiibig sa Diyos? O pagmamahal ba yun? Kaya nga babalik tayo sa pamagat natin eh. Ano ba yung pamagat natin? Pagmamahal ba yan? Ha? Pagmamahal ba yun? Kaya ito, masasabi bang siya umiibig sa Diyos? O paano daw ba ang pag-ibig? Ito, 18. Mga anak, huwag tayo magmahal sa pamamagitan lamang ng ano daw, salita. I love you ka ng I love you, pero ang tanong, kaya mo bang pakita sa gawa? Mahal mo yung kapatid mo, pero hindi mo naman tinutulungan. Sabi mo, mahal mo yung kapatid mo, pero sa panahon ng kagipitan, iniiwan mo na. Nung panahon na may pera siya, nung panahon na may kaya siya, ang bait-bait mo sa kanya.
Pero nung panahon nang walang-wala na siya, nasaan ka, kaibigan? Nasaan ka? Okay? O halimbawa, Pastor Edwin may nangutang sa'yo. Kapatid, ang pangungutang, wisdom gamitin natin. Alamin natin kung ano yung magagawa natin. Learn to say no, but sometimes we need to say yes. Okay? Case-to-case basis po yan. Hindi ko po sinasabing huwag na natin pautangin o puro pautangin na lang natin. Hindi po ganun. Wala naman pong pilosopuhan. The point is, handa tayong tumulong. Bakit? Pag ba nangungutang ngayon sa iyong kapatid mo, wala kang maiutang. Bakit? Wala ka bang ibang paraan para tulungan yung tao? Kung wala kang pera, nangungutang sa'yo, bakit di mo pwedeng ibigyan ng pagkain yung tao? O kahit malamang payo o moral support, wala bang ganun? Oh, di ba? Kaya ang pagtulong kapatid, hindi pera-pera lang. Yun nga lang makinig ka sa taong gusto magbukas lang ng sama ng loob eh. Yung pakikinig lang kapatid pagtulong na yun. Paano daw yung mga maabuso? Sabi kasi rito no, ni Ramonita, minsan po kasi pag alam ng mabait ka, nagbibigay umaabuso nasa iyo naman yung kung magpapaabuso ko Binigyan ka ng Diyos ng isip. Pag alam mong inaabuso ka na, bakit ka magpapaabuso? Ganun lang naman yung kapatid no? Hindi naman malaking kawalan sa atin na minsan maabuso tayo. Bakit ang Diyos ba? Di ba naaabuso rin naman natin ang Diyos? Ano ngayon kung maabuso ka, may mawawala ba sa'yo? Tsaka pangatlo, maiintindihan mo naman yung kung inaabuso ko na. Pag inaabuso ko na, learn to say no. Pero ang tinuturo ng Diyos dito, dapat handa kang tumulong. Hindi lamang po sa pera. Bakit pera-pera lang ba ang tulong? Tanungin ko nga kayo. Bakit ba pag sinabing tulong, ang lumalabas sa isip natin, utang? Mga kapatid, ba't kaya tayo mga Pilipino, no? Pagtulong, utang, iniisip natin. Bakit pera lang ba ang pagtulong? Tanungin ko nga kayo. Maraming paraan para tumulong ka. At least naipakita mo yung pagmamahal mo sa kapatid mo. Wala ka man perang maibigay. Pwede naman ibang bagay O kailangan niya ng moral support, makinig ka lang. Pag naglalabas siya ng sama ng loob, kahit na nakakainis yung mga sinasabi niya, makinig ka lang. Malaking tulong na yun, makarelease yung kapwa mo. Kung ayaw mong tulungan siya financially. Ang mahalaga rito, tumugon ka. Yun ang tinitingnan ni Kristo, yung tumugon ka. Kaya mga kapatid, pag sinabing tulong, huwag pera kagad ang iisipin natin. Lumalabas tayo mga Pilipino talaga, ang tataba ng isip. Okay, balik tayo dito Ipakita daw natin ang pag-ibig sa magitan daw ng gawa. Gawa. Okay, maganda rin sinabi ni Mary Flor Padilla, prayer. Okay, prayer, good. Ang ano kasi dito mga kapatid, ang pagmamahal ay pinapakita sa gawa sa magitan daw ng hindi naman pera lang 'Di ba? Maraming paraan para matulungan mo yung taong nangangailangan. Okay? Ang mahalaga, hindi ka nagsuplada. Pero alam nyo, sa totoo lang, no? Minsan yung mga nasa simbahan, kahit full grace na, ang susuplada sa simbahan. Pagmamahal ba yon? Balik tayo sa tanong na to. Pagmamahal ba yan? It is lovely. Nasa simbahan, napakasuplado mo. Lalo na kapag alam mo yung tao, walang binatbat. Alam mo yung mga taong yung low-key lang. Ano yun? Pero pag yung tao, no, yung alam mong dikotse, alam mong may pera, may dating, kumakapansin tayo. Pero pag walang pakinabang sa atin, pinapansin ba natin? Tandaan niyo mga kapatid, maraming mga nasa full grace, hindi pa talaga naiintindihan yung full grace. They said they are full grace but not yet. In practical, hindi pa nakikita sa buhay nila
Pero ang sabi kasi ni Cristo rito, makita raw sa buhay daw natin eh. No? Kung paanong inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin, kaya dapat ialay din natin ating buhay sa kapatiran. Kaya nga dapat ang simbahan po talaga, kung meron mang place or happiest place on earth, dapat yung church. Dapat yung simbahan. Okay? Dapat ang simbahan, ospital. Alam niyo ibig sabihin ospital? Metaphor ko lang yung ospital, pero hindi ko man sinasabing na pag may inatake sa puso, dadali mo sa simbahan. No, hindi literal yon. It is metaphor na ibig sabihin, pag sinabing ospital, 24 hours, pwedeng lapitan ng mga taong sugatan, taong may sakit. Tayo, spiritually, may mga sakit tayo, lalo na yung mga ugali natin. Meron tayong mga hindi magagandang ugali. Aminin na natin yun. Yun ang simbahan. Ang church, natural sa simbahan, na merong ding mga bagay na para sa atin na hindi natin nagugustuhan. Remember, tandaan nyo po, ang church ay kalipunan ng mga makakasalanan. Huwag na kayo mag-expect na mababait ang tao dyan. Okay? Huwag na kayo mag-expect. Ikaw rin ganun eh. Pare-pareho lang tayo may sakit. Ang doktor si Kristo. Okay? Dahil sa biyaya niya, kaya tayo gumagaling. Pero the point is, dapat ang simbahan ay ospital. So dapat, yung mga tao sa simbahan, hindi graceful, hindi suplado, supladita. Biro mo, no, Kristiyano ka, ano, papasok sa simbahan, parang wala kang kapatid. Hindi ka makamayan. Yun. Pupunta ka lang doon, magpipreach, kakanta, sasamba, iiyak, tapos aalis. Alam niyo ang totoong fellowship, hindi lang naman yung simbahan eh, kundi yung pagkatapos ng fellowship, what happened? Nakikihalubilo ba tayo? O alis kagad tayo? Punta kagad tayo sa ating sasakyan? O alis kagad tayo ng simbahan, hindi na tayo makikihalo-bilo? Ngayon ang tanong, eto, pagmamahal ba yan? Okay, balik tayo dito uli. Okay, so ano daw yung pagmamahal? Balik tayo sinabi ni Kristo, no, magmahalan kayo, 'di ba? Sabi, sabi rito, no, 'di ba? Sa bagong utos, ang binibigay ko sa inyo ngayon, mag-ibigan kayo. Yung ibig na to, agapeo to. Kung paano ko kayong iniibig, gayon din naman, ano daw, mag-ibigan kayo. Kailangan yung mag-ibigan para makilala ng lahat kay mga alagad ko. So ang purpose para malaman ng lahat na tayo'y alagad ni Kristo. Ngayon ang tanong, ano ba ang pag-ibig? Specifically, ano ba ang elements nun? Ano ba yung... mga kapatid, yung sinasabi niyong mahihiyain kahit hindi namamansin, hindi excuses po yun. No? Pwede kang mahihiyain, pero meron kasi talagang taong intention talagang hindi mamansin. Bakit? Pwede ka naman magsuplada kahit na kausap ka. Pag kausap ka ba, suplado ka ba? Merong suplado kasi habang kinakausap mo, suplado eh. Oh. Kinakausap mo nga, namamansin ka nga, pero the way you talk, para kang alam mo ba yung angas mong kausap? Hindi ka makita ng humility. Alam na natin yung mga kapatid. So mga kapatid, case-to-case basis. Kaya nga inuutos nga sa atin, hindi natin pwedeng excuse yung pagiging mahiyain natin. Kaya nga utos dito, isang bagong utos. Inuutosan nga tayo ni Kristo eh. Sabihin, kaakibat dito na di ka dapat suplado. Okay? Ngayon, specify natin ang pagiging pag-ibig. Alam niyo po ba na nabanggit sa New Testament, ano yung pag-ibig, ano yung love? Dito papasok yung 1 Corinthians chapter 13. Kasi kung sasabihin lang natin na mahal ko kayo, love ko kayo, ang tanong, naipakita ba sa gawa? First Corinthians 13, dito tayo medyo magtatagal ng konti bago tayo matapos. 1 Corinthians chapter 13, ano ba ang pag-ibig? What is love? Hindi dapat kasabihan ng mundo
yung ating basehan. Ang basehan po natin dapat tayo mga Kristiyano, Biblia. Okay, Biblia tayo, Biblia. Okay, basahin natin by its context. Mahirap magdampot ng verse dito, nasa verse 4 ka kagad. Dapat basahin mo by context. Sabi rito, no, makapagsalita man ako ng mga wika ng mga tao at mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompyang kumakalampag. Lalim nito, no? So ano to? Ibig sabihin nito. Kasi nga, alam naman natin ang speaking of tongues ay gift. Gift nung panahon nila. Okay. Gift nagpapatunay, evidence nagpapatunay na ikaw ay sinasamahan ng banal na spirito. So ibig sabihin, pag sinasabing nakakapagsalita ka ng iba't ibang wika, puspos ka ng banal na spirito, no? No, 'yun. Ganun ang ibig sabihin. Puspos ka, no? Puspos. So, ang metaphor dito, yung makapagsalita man ako ng mga wika ng tao at mga anghel, kung ako may puspos ng banal na spirito, parang ganun eh. Kung ako may puspos ng banal na spirito, kung wala naman akong pag-ibig, ano ka daw? Para lamang akong kampanang umaalingaw o pompyang na kumakalampag. Alam nyo ba yung pompyang o parang yung cymbals? Pag pinatunog mo yung bsh, nonsense. So, ibig sabihin mga kapatid, nonsense pala na para ka lang, sabi nga dito ni kapatid, no, masakit sa tenga yung buhay mo. Well mo, no, galing-galing mo, no. Puspos eh, no? Anointed. Parang gano'n rito, anointed kang ang tao. Galing mo mag-preach, ang galing mong mangaral, ang galing mong tumugtog, ang galing mo sa ministry. Pero kung wala kang pag-ibig, nonsense. Para ka lang pompyang na nonsense. Maalingaw-ngaw, na malakas biglang hihina, nonsense. Okay? So yun ibig sabihin nun ng mga kapatid verse 2. Kung ako may kakaya na magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa ng lahat ng hiwaga, at kung meron man akong lahat ng kaalaman at malaking pananampalatayang pat makakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit kung wala naman akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Ngayon ang tanong, ano ba itong pag-ibig na to? Tingnan natin sa King James, sa Greek, yung love. Mga kapatid, hindi naman pag-ibig to charity to eh. O sa bagay, agape rin. O agape, love. O unconditional love na pag-ibig ng Diyos. Okay? So balik tayo. So godly love pala to, pag-ibig pala ng Diyos, pag-ibig na unconditional sinasabi. Tingnan mo parang ganito yung sinasabi rito. Kung ako may puspos ng banal na spirito, kung wala naman akong pag-ibig na unconditional love, nonsense. Ganun ang sinasabi ng verse na to Kung ako ay puspos ng banal na spirito at nakakapagsalita ako ng iba't ibang wika, kung ang pag-ibig ko ay laging may kondisyon, kasi unconditional love nonsense. So nonsense pala yun, kahit na napaka-gifted mo. Verse 2, ganun din kung ako man ay may kakaya na magpahayag ng salita ng Diyos, o magaling kang magturo, galing-galing mo sa Bible, galing-galing mo sa theory, kaya mong pabagsakin sa debate kahit si Eli Soriano, kaya mong pabagsakin, no? Ang gaganda ng mga post mo sa Facebook na napakatalino mo sa Bible. Di ba mga kapatid, may ganyang Kristiyano ang galing sa Bible no? Galing mangaral. I'm not saying na masama yun. At umunawa ng lahat ng iwaga, kaya mong i-interpret ang Bible, no? Kaya mong ipaliwanag by hermeneutics ang Bible, no, di ba? Magaling ka magturo, magaling ka sa Bible. At kung meron man ikaw daw na kaalaman, ikaw na yung pinakamatalino, ikaw na, no?
at malaking pananampalataya na kaya pa magpalipat ng bundok. Ngunit kung wala man akong pag-ibig, nonsense. Di ba? Wala akong kabuluhan. Ano pa? Ano pa yung kondisyon? At kung ipamigay ko man ng aking lahat ng ari-arian, iale mo ang iyong katawan upang sunugin, upang ako'y makapagyabang. Yung pala purpose nun. Ngunit kung wala man lang akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Ang tanong, ano ba tong pag-ibig na to? Na tipo bang kahit matalino ka pang tao, magaling kang magturo ng Bible, kaya mong ma-anointed ka, no? Pero kung wala ka doon ng pag-ibig na to, nonsense ka daw, ang sabi ni Pablo. O ni Pablo. Isa-isayin natin kung ano yung pag-ibig. Verse 4, ang pag-ibig ay matiyaga. Isa-isayin natin, matiyaga daw, matiyaga. Magaling kang magturo, magaling ka sa mga theory. The best pastor ka sa buong mundo, magaling kang magpastor. Magaling kang mangaral, matalino ka, magaling ka sa theory. Pero kung wala kang tiyaga sa kapwa mo, nonsense. Nagtuturo ka, pero pag wala ka naman tiyaga doon sa tinuturuan mo, nonsense. Sabi ni Pablo. Ano pa? Magandang loob. Ayun, yun yung pag-ibig no? Ano ba yung magandang loob? Pag sinabi yung magandang loob, mabait ka. Ano ba yung magandang loob? Yung magandang loob, yung bang hindi ka plastic, laging totoo, authentic ang iyong ugali. Ngayon, ikumpara ulit natin sinasabi sa Bible, sinasabi sa verse 2 and 3, magaling ka nga, anointed ka nga, magturo, magaling ka sa Bible, magaling ka sa lahat, matalino ka, etc. Nasa iyo na ang lahat. Pero kung masama naman ang iyong loob, nonsense ka, kapatid. Di genuine, tama. Di honest, tama. Tama po kayo. Hindi maganda ang loob mo, hindi ka mabait. Puno ka ng kaplastikan. Pagkukunwari. Fake. Ja-fake ka, sabi ni Princess. Ang ganda nun. Gen Z na Gen Z lingwahe nyo. Ja-fake. Magaling mangaral pero hindi pinangaralan ang sarili niya. O yun, tama. That's it. Ano ba? Ang pag-ibig daw ay hindi mainggitin. Alam niya na ta. Ang galing-galing mo nga sa Bible. Ang tali-talina mo. Anointed ka nga. Mainggitin ka naman. Lagi mong kinukumpara yung sarili mo sa iba. Kapag yung iba umuunlad, pag yung iba, halimbawa pinagpapala, hindi ka natutuwa, marami kang sinasabi. That's it. Ikaw yun. Nonsense. Alam mo, may kilala akong ganun no? Nagpo-post siya, puro bitter. Pero ang galing niya magturo, ang galing niya mangaral, anointed siya. Pero ang sabi ng Biblia, hindi daw yung pag-ibig. Ang tanong kasi dito, pagmamahal ba yan? O, pagmamahal ba yan? Mainggitin ka? Alam niyo mga kapatid, totoong pagmamahal, kahit na ang kapwa mo umuunlad, natutuwa ka kapag yung kapatid mo, lalo na kung kapatid mo umuunlad. Hindi yung pag umuunlad ng kapatid mo, iinggit ka. Marami kang sinasabi. Oh, pag-ibig ba yun? Pagmamahal ba yun? O sabi ni Aldrin, no, crab mentality ang mga mainggitin. Ayun na mga kapatid, nilalantad na ng Diyos yung mga masasamang ugali. Sabihin na natin na masasamang ugali nating lahat. Ito na, nilalantad na ng Panginoon. Pag-ibig daw ba yan? Kasama ako dito Sabihin, di ako exempted dito, no?
Bakit? Perpekto ba ako? Pare-para tayong di perpekto. Salita naman ng Diyos itong pinag-uusapan natin, hindi naman salita ni Edwin eh. So dapat pakinggan nyo to kahit na si Edwin na nagtuturo. Di ba? Ang problema kasi sa atin, pag may nangangaral, tinitingnan natin yung nangangaral, hindi yung turo. Mga kapatid, kung ang paniniwala nyo ng pastor ay perpekto sa inyong harapan, hindi kayo makakahanap ng ganung pastor. Never, never, mabibigo. Dapat kasi, mindset. Ang pakinggan nyo, yung pinapangaral ng tao, ito nga itong Bible. Eh, 1 Corinthians 13 verse 4 ang nagsasabi nito, hindi naman sa Edwin to eh. Hindi naman yung sino mga ngaral na mga heroes nyo eh. So Biblia may sabi na ang pag-ibig daw ay hindi mainggitin. O bakit tayo ma-offend dito? Hindi naman ako may sabi nito. Bible may sabi ang pag-ibig daw ay matyaga, magandang loob at hindi mainggitin. Sino ba may sabi? O kaya wala ma-open sa akin mga kapatid ha. Mga kapatid, ito ang tunay na pag-ibig. Kinokorek tayo ng Panginoon na dapat ang pag-ibig natin talaga ay genuine. Kagaya ng ganito na sinasabi ng Corinthian. Bible naman may sabi, hindi naman tayo eh. Kasama ako sa tinatamaan dito mga kapatid. Kanina pa ako tinatamaan sa sinasabi ko. Okay? Next. Hindi mayabang ni mapagmataas man. Yun daw yung pag-ibig eh. Ang pag-ibig pala ay yung mapagpakumbaba. Hindi ka mapagmataas. Kung mapagmataas ka, nakakaya si Kristo. Kasi sabi ni Kristo, mag-ibigan kayo eh. Code name ng pag-ibig, ito specific na sa 1 Corinthians 13 verse 4. Yung pag-ibig na sinasabi ni Kristo, ito yun. Na dapat sa kapwa mo matyaga ka, dapat sa kapwa mo maganda ang yung loob, dapat sa kapatid mo hindi ka mainggitin, dapat sa kapatid mo hindi ka mayabag, ni mapagmataas. Paano ba maging mayabang? Alam mo yung mga taong mayabang, yung mga taong yung pag kinokorek mo, nagsasalita ka agad, ayaw magpakorek. O kaya pag kinokorek mo, wala. Sa madaling salita, ito pa ang uri ng kayabangan mga kapatid. Ang pagiging mayabang, yung mga taong hindi marunong mag-sorry. Never, 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 never mo maririnig sa kanya ang salitang sorry. Pag may nakasamaan tayo ng loob, say sorry. Pag hindi ka nag-sorry, lumalabas nun, you are boastful. Di ba uri naman ng kayabangan talaga yung hindi ka nagsosorry? Oh. Sabi ni Andy Ortiz, sorry na pero padabog. Lagi siyang tama. Okay? So hindi raw pagmamahal yun. Nag-I love you sa'yo pero pag nagkakagalit kayo, hindi nagsosorry. Ano yun? Sabi ni Paul Quims, parang babae laging tama. So, sa kabaligtaran, ang pag-ibig daw ay puno ng humility. Apologetic ang totoong pag-ibig. Ang mga taong apologetic, no, yung laging, alam mo yung word na, pasensya ka na, o pasensya ka na, late ako, pasensya ka na, o. That's it. Okay? Verse 5, hindi magaspang ang pag-uugali. Alam niyo yung mga hindi magaspang ang pag-uugali, yung ano ba to? Tulungan niyo nga ako, no? O pride pa rin, madamot, yun. Galing, galing. Maganda yung sinabi ni kapatid na Augusto. Yung yung magaspang ang pag-uugali, hindi yung madamot, yung sakim. Sus. Pero ito yung mga tao nagsasabing I love you, pero magaspang ang ugali. Madamot. Nagkakasubukan na sa panahon ng kahirapan. Alam niyo mga kapatid, yung mga kaibigan natin, yung mga kapatid natin yan, kaya lang na mababait sa atin yung mga yan kasi may say ka ngayon. Paano sa panahon na walang-wala ka, hindi wala ka ng say? Oh. Doon lumalabas yung kagaspangan ng ugali, nagiging madamot. Alam mo nang walang pamasahe yung kapatid mo, uuwi ng bahay galing ng church.
Mano, abutan mo lang ng pamasahe? O alam mo na yung kapatid mo na na naglalakad lang, nakakotse ka, iangkas mo naman. Hindi ka naman nanakawan yun eh. Maraming ganyan sa simbahan, mga may sasakyan, pero alam nila yung kapatid nila ay naglalakad lang, hindi pa inangkas. Tapos sasabihin pagsubok daw ng Diyos sa kanila daw yun. Ang tawag doon, magaspang ang ugali. O taklesa rin, barubal magsalita. Hindi kasi ugali pinag-uusapan dito eh. So, ano pa? Kamag-anak ng pagiging magaspang ugali, hindi makasarili. Ang pag-ibig daw ay hindi selfish. Alamin mo kung yung kapatid mo naiinip na, tigil mo na ang usapan. Malayo pa bahay niyan eh. Huwag mo na kwentuhan, pauwi na eh. Di ba? Oh. Ano pa? May usapan kayo. Halimbawa, alas 5 ng hapon, usapan nyo. Dapat hindi ka makasarili, dapat be on time sa kapwa mo. Hindi yung paghihintay mo sa kapwa mo, no? Isang oras na nag-aantay sa'yo dun, ikaw pa VIP ka pa. Makasarili. Limbawa, boss ka ng isang company, Kristiyano ka, no? Boss ka ng company, dapat naiintindihan mo ang hindi lang dapat ang business mo. Dapat alalahanin mo rin na nagpapasweldo ka ng tao, dapat pakita mong Kristiyano ka at nasa iyo si Kristo. So magitan na nauunawaan mo yung mga empleyado mo, hindi yung pagtatrabahuin mo ng lagpas sa sinasabi ng batas na 10 oras, walang break, hindi mo mapag-day off yung mga tao mo. Maraming mga Kristiyanong ganyan, marami akong kilalang ganyan, bossing may-ari ng company pero barubal sa mga tauhan, Bossing, 'di ba? Tandaan niyo kayong mga amo, kayong mga may-ari ng company na nakikinig sa broadcast na 'to. Kung ikaw Kristiyano, may-ari ka ng business, dapat maintindihan mo yung pagiging empleyado. Naging empleyado ka rin o baka hindi mo naranasan maging empleyado. Dapat iniintindi mo yung tao mo, na yung mga tao mo, susunod sa iyo yan. Kung hindi ka nagbibigay ng day off sa kapwa mo, pag day offin mo naman yung mga yan, ano yung balanse yung buhay niyan? Hindi lang puro lagi lang tatrabaho sa iyo. Ano pa, yung pagiging makasarili, marami yan. Dapat kung ang pag-ibig daw ay hindi raw makasarili. Sa mag-asawa, ganun din, give and take, hindi yung, di ba? Alam niyo na yun. Alam niyo na yan. Oh, hindi magagalitin. Yung mga taong hindi marunong magpigil sa sarili, hindi agad nagagalit. Alam nyo kadalasan sa mga taong magagalitin, ayun yung mga taong judgmental kagad nanguhusga kagad, hindi mo na nagpipigil sa sarili. O yun, magagalitin. Madaling magalit. Pero meron kasing tao madaling magalit, madaling mawala ang galit. Pero meron talagang tao na bihira lang magalit, pero pag nagalit, ang tagal bago magpatawad, ilang dekada na, hindi ka pa mapatawad. Pero kadalasan kasi sa mga magagalitin, magalit ngayon, later, okay na siya. Kaya nga lang, ang pangit pa rin. Hindi ka dapat magagalitin kung may pag-ibig ka. Tingnan niyo mga kapatid yung utos ni Kristo na andito pala eh. Ito yung utos ni Kristo. Mag-ibigan kayo para patunayan nyo sa buong mundo na kayo alagad ko. Hindi ka pala alagad ni Kristo kung wala kang tiyaga. Hindi ka pala alagad ni Kristo kung hindi maganda ang iyong loob. Hindi ka pala alagad ni Kristo kung mainggitin ka. Hindi ka pala alagad ni Kristo kung mayabang ka, mapagmataas. Hindi ka pala alagad ni Kristo kung magaspang ang pag-uugali. Hindi ka pala alagad ni Kristo kung makasarili ka. Hindi pala alagad ni Kristo kung magagalitin ka o mapagtanim sa kapwa. Alam niyo yung mapagtanim sa kapwa, yung nagbibilang, yung makwentang tao, yung lahat kinakwenta. Nagkasala na sa akin noon yan eh. Ganyan ang ginawa sa akin yan. Hanggang ngayon ganyan pa rin ang gagawin niya. Kahit sa'yo, gagawin niya sa'yo yun. Ayun, mapagtanim.
5 taon na yung samaan ng loob nyo. Hanggang ngayon, kinukwento pa rin niya yung samaan ng loob niya sa'yo. Kung kani-kanino nyo kinukwento. Pag-ibig ba yun? Ito ba yun? Ito ba yun? Pag-ibig ba yun? Ito ba yun? Pagmamahal ba yan? Yung walang katapusang kwento niya na dekada na, tapos na, nagkamatayan na yung mga involved, hanggang ngayon galit ka pa rin sa tao. O, pag-ibig ba yan? Merong ganyan. Kahit pastor, may ganyan. Patunayan nyo. Kahit yung mga perverted gospel, patunayan nyo. Ito. Number 6, verse 6, hindi kinatutuwa ang gawaing masama, ngunit kinagagalak ang katotohanan. O, madali na intindihin to. Yung mga taong gusto ang katotohanan. Meron kasi mga taong ayaw ng katotohanan. Alam niyo yung mga taong ayaw ng katotohanan, yung mga taong ayaw tumanggap ng idea, hindi marunong makinig, ayaw tumanggap ng payo. Yan yung mga taong ayaw tumanggap ng katotohanan. O, sabi ni Kristo, kayo yung mga alagad ko, kung kayo ay marunong tumanggap ng katotohanan, marunong kayo magpakorek. Mga kapatid, tandaan nyo mga kapatid, yung mga nagpapayo sa inyo, mahal nyo sa buhay, tas alam nyo naman tama, alam nyo ba na akala nyo siya yun? Hindi, Diyos yun. Ginagamit lang ng Diyos yung mga tao sa paligid nyo para magsabi ang Diyos sa inyo. Kala natin, sabi lang ni Kuya Edwin yun. Si Edwin lang naman yung magsabi nun, di naman ako. O si Pastor Edwin lang naman may sabi nun. O kinagagalak ang katotohanan. Ang taong nagagalak sa katotohanan, ito yung mga taong open for correction, marunong magpaturo, humble, marunong tumanggap ng mali. Diba? Hindi yung pag kinokorek ka, masama pa ang loob doon sa nagkokorek sa'yo. Pagdududahan mo na na pinagtitripan ka ng taong yun. Ano pa? Verse 7, ang pag-ibig ay daw? Magpapatawad. So yung utos pala ni Kristo na pag-ibig, eto pala yun, mapagpatawad ka dapat. Akala kasi natin in John chapter 13 verse 34, pag-ibig lang, love-love lang no. Akala natin emotion lang, sabi lang natin na I love you yung kapatid natin, kala natin naglalab-lab na tayo. Hindi. Ang pag-ibig, buhay po yan. Buhay, binubuhay po yan. Oh. Sa Diyos, pinatawad na tayo. Ang usapan dito, ang utos sa atin ni Kristo, relasyon sa kapwa. So, ibig sabihin mga kapatid, sa kapwa po natin to, kapatiran. Move on na, dapat nagpapatawad na, hindi nung nagsorry na yung tao O kaya kung hindi man magsorry yung tao, nakarma na nga yung tao, sana patawarin na. Hindi yung nagbibilang ka pa ng eto yung ginawa niya sa akin dati, hindi ko pa siya mapatawad kasi ganito Dapat lang sa kanya ito Hindi raw ganun ang pag-ibig, sabi dito. Ano pa, ang pag-ibig daw ay mapagtiwala. Pag sinabi mapagtiwala mga kapatid, paano kung inabuso ka? At least, pinakita mo sa kapwa mo na nagtiwala ka. Bakit? May mawawala ba sa'yo kung maabuso ka? Sige nga. Alam niyo mga kapatid, tayo lang nag-iisip na tayo inaabuso. Paano kung hindi naman pala tayo inaabuso? Paano kung talagang nangangailangan yung tao? Hindi ka ba magtitiwala? Tingnan nyo, ang dami pala natin dapat matutunan sa buhay. Kala lang natin, ligtas sa tayo, okay na. Kala natin, porke tayo ay forgiven na, aabuso na tayo sa kasalanan. Hindi pala yun. Kaya ako, hindi ako nagtuturo na umabuso sa kasalanan. Kasi ang liwanag dito Hindi mo kailangang umabuso sa kasalanan kasi itong sinasabi ng Biblia, meron kang dapat gawin sa kapwa mo. Oo, nandun na tayo, ligtas ka na, forever ka nang ligtas, nandun na tayo, you are already forgiven, you have a faith, nandun na tayo.
Pero may kapwa ka eh. Na wherein ang utos ni Kristo, mag-ibigan daw kayo. At yung pag-ibig na yon, nandito ang liwanag kay Pablo, pinaliwanag niya. Harmonize sila. Yung pag-ibig na sinasabi ni Kristo, hindi yun emosyon na sinasabi na, uy, pag-ibig daw, sige, I love you kapatid, love you all. Hindi nakukuha sa love you all yun. Hindi nakukuha sa salita. Di ba? Sabi nga kanina, pakita daw sa gawa. May kakampi pa ba ako dito? Puno ng pag-asa. Full of hope. Pag sinabing puno ka ng pag-asa, may matyaga ka dun sa tao. Na hindi habang buhay, ganyan yan, magbabago din yan. Alam mo, meron kang kapatid na na masamang ugali. Puno ka ng pag-asa na magbabago rin siya. Pinagtsatsagaan mo. Kaya nga pag-ibig, pagtsatsaga talaga eh. Puno ka ng pag-asa. Hindi habang buhay, ganito yung kapatid natin na yan, magbabago rin yan. Kung meron man kayong kinaiinisan ng tao ngayon, darating ang oras magbabago rin yan. Kung hindi sila nakikinig sa gospel ng grace o sinishare nyo ng word of God, ayaw makinig, manahimik kayo't manalangin at punuan nyo ng pag-asa ang sarili nyo. Ipag-pray na lang po, tama. At higit sa lahat, eto matindi at mapagtiis hanggang wakas. Hanggang kailan daw to? Pag sinabing hanggang wakas, hanggang bang kailan ang wakas natin? Hanggang rapture ang wakas. Hanggang kailan to wakas na to? Hanggang kamatayan natin. Kung aabutan tayo ng kamatayan na. Pero yung wakas dito, hanggang nandito ka sa daigdig na to, hanggang wakas ka mapagtiis. Lifetime, sabi nga ni Princess Almonte. Di ba? Ang sabi kasi ni Pablo rito, matatapos ang kakayahan na magpahayag ng salita ng Diyos, titigil din daw ang may kakayahan na makapagsalita ng iba't ibang wika. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig, ano yung pag-ibig na yon? Ito yun, ito lahat, yun mula verse 4 hanggang dito sa verse 8. Ngunit ano daw, ang pag-ibig ay walang hanggan. Dapat walang hanggan kang balikan natin, walang hanggang kang matyaga, walang hanggan kang maganda ang loob, walang hanggang kang hindi mainggitin, walang hanggang kang hindi mayabang ni mapagmataas man, walang hanggang hindi magaspang ang pag-uugali, walang hanggang hindi makasarili, walang hanggang hindi ka magagalitin, walang hanggang mapagtanim sa kapwa, hindi ka dapat ganun. Walang hanggan na kinakatuwa mo ang gawang masama at hindi ngunit kinagagalak ang katotohanan. Dapat forever to. Forever ka mapagpatawad, forever ka mapagtiwala, forever kang puno ng pag-asa, at forever ka mapagtiis hanggang wakas. Balik tayo sinabi ni Kristo. Kala natin madali yung utos si Kristo Balik tayo dito na ito pala yon, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Yung mag-ibigan na to, nasa Korinto. Ang dami nun. Ano purpose? Kung kayo ay mag-iibigan, yung sinasabi sa Corinthians 13, makikilala ng lahat na kayo yung mga alagad ko. Alagad ni Kristo tong si Brother Edwin kasi mapagtiyaga siya. Ay sus! Alagad ba ni Kristo yan si Edwin? Diyos ko. Yabang-yabang. Ay, Diyos ko. Kita nyo yung epekto nun? Si Kristo yung naapektuhan eh. So ano ang big idea dito? Ang big idea dito, in Christ, you are forever being loved. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang tanong, kaya ba natin sundin to? Yung utos na to, hindi ito kagaya ng kautusan sa mga Hudyo na may mapapahamak, hindi.
Ang utos na to, alang-alang na lang doon sa kapatiran mo. Kasi ginawa na ni Kristo ang lahat eh. So wala ka nang gagawin para sa Diyos. Pero marami kang magagawa sa kapwa mo. Sa madaling salita mga kapatid, ang gospel, wala ka nang magagawa para sa Diyos. Para sa kapwa mo, marami kang magagawa. At pinaka-primary nga dito yung pag-ibig sa kapwa. Pag-ibig lalo na sa kapatiran. Special mention. Pag-ibig ba yun na agaya dito sa atin minsan nagbabangayan sa sa group, nag-aaway sa group, nag-aaway sa page. Tama ba yun? Pagmamahal ba yun? Pag nan-trash talk tong isa, man-trash talk ka din. Pagmamahal ba yun? Sunusunod mo ba yung utos si Kristo? Si Kristo ba natataas doon kapag nakikipag-trash talkan tayo? Oh. So, yun ang idea doon mga kapatid. Kaya dapat patunayan po natin sa gawa ang pag-ibig para sa kapwa. Alam ko mga kapatid na napakasakit nito, pero ito po ay katotohanan na dapat kong ituro sa inyo bilang pastor. Ayoko pong pangangaral lang yung piniplease yung tao, hindi po ako ganon. Then, kung vlogger ako, sasabihin ko yung katotohanan. Ang problema kasi sa mga ibang pastor ngayon, hindi makapagsalita ng gantong pagtuturo eh. Ang gusto nila yung sugar-coated na preaching, no? Yung hindi sila ma-open, yung gusto nila yung hindi nakakasama ng loob. Mga kapatid, wala sa realidad yung ganung pastor. Dapat sa pagtuturo po natin ng Biblia, laging katotohanan, totoo, authentic, totoo talaga. Kaya maraming salamat po sa oras nyo sa loob ng halos isang oras. Palakpakan po natin si Lord. Pumalakpak nga po yung mga kakampi ko pa dito, yung hindi galit sa akin. Ako yung nagtuturo, hindi naman si Pastor Edwin, yung kambing yan eh. De, joke lang. Okay, palakpakan natin ng Panginoon. Mabuti ho siya. Okay. So, sa ating second part ng ating service, question and answer ulit tayo. Wala pong galit. Ay, salamat naman walang galit sa akin. Thank you. Okay, kambing na lang kayo magalit. Kasi kambing yun yung hindi marunong magmahal yan. Laging kinokontra yung pastor niya, no? Okay, sige, start na tayo, no? Puro tayo kalokohan minsan. Okay, palakpakan natin si Lord. Nagsimula na ho tayo ngayon ng tanungan. Type nyo lang po yung salitang Charito. Tawagin ko po kayo para makapag-usap po tayo sa inyong mga tanong. Sige, unahin natin si Aldrin Castañeto. Kapatid, pwede akong magsalita at magtanong, kapatid. Opo, good evening po, Pastor, and good evening sa lahat. Tanong ko lang po, Pastor, Sige po. bakit walang naitala na biblical records or historical records si Jesus Christ the age 13 to 30 years old? Diba po ang pagkakalam ko is hanggang 12 years old lang po siya. Tapos natuloy na po and then nagpatuloy po yung kwento sa Bible na 31 years old na po ata siya noon. Oh. Tama ba? Bakit walang naisulat sa Bible na naging buhay ni Kristo the age 13, yung 13 years old hanggang sa 30 years old po siya? Okay lang kapatid kung sagutin kita ng medyo sangga nung pananalita. Okay lang ba? Kasi para ma-describe natin. Okay lang, medyo sangga na to. Sangga ng pananalita, ganito po yan eh. Kasi ang Bible, hindi naman kasi chismis yan. Alam niyo yung mga chismis na istorya, yung kukwento lahat. Hindi. Ang purpose kasi ng Bible, hindi chismis, kundi ipakita dito yung gospel, yung ginawa ni Kristo. Kasi hindi naman importante kung ano yung ginawa ni Kristo nung 12 years old siya hanggang 30. Kita nyo, no? Pinanganak lang si Kristo, parang pinakita lang dito yung prophecy ng Bible na siya ay pinanganak sa Bethlehem at para ma-fulfill yung prophecy. That is the purpose, para ipakita sa mga Hudyo
na itong Kristo na to ay pinanganak sa Bethlehem, natupad yung mga propesiya sa Biblia ng kapanganakan niya, etc., etc. After noon, tumalo na doon sa may bautismo na ni Juan, di ba? Opo. Nung at the age of 30, simula na ng ministry. So yung kasi importante, yun ang mga matters doon. Kaya kasi dapat natin maintindihan po na yung pagsasalaysay sa buhay ni Kristo, hindi po diyan ang motibo po ng mga manunulat po diyan hindi para magkwento lang kundi para lang ipakita dito yung gospel. Nakapokus sila sa gospel, kapatid. Kaya yun siguro ang dahilan kung bakit walang sinabi yung mga manunulat, si Mateo, Marcos, Lucas at Juan, mga manunulat. Hindi naman kasi lahat ng mga apostol ni Kristo manunulat eh. Yung mga manunulat na yan ay sinampo yun. Kaya kapatid, wala ho talaga. Wala ho talagang ganong storya. Kasi ang purpose nga noon is for the prophecy and the gospel. Yun lamang po ang masasagot natin doon. Opo, Pastor. And last question ko na po. Sige. Ano pong masasabi niyo sa Deuteronomy 29:29? Sabi po doon is, the secret things belong to the Lord, our God, but the things revealed belong to us and to our children forever. Sayin natin may mga bagay na sadyang inilihim ng Diyos nating si Yahweh, ngunit ipinahayag ang kautosang ito upang sundin natin ng ating mga anak magpakailanman. Ito kapatid, hermeneutics tayo kung alam ko naman na napapanood mo rin yung Katapusan ng Mundo series natin, na ituro ko doon yung rightly dividing the word of truth, rightly dividing the scripture, etc., etc. So una, i-divide natin ang scripture. New Testament, Old Testament, okay? From Jews to Gentiles, from Peter to Paul, from Moses to Jesus. Dapat divide natin yon. Ang Deuteronomy, nasulat po ito way back nung Old Testament. So, Old Testament, sino ba ang kausap sa Old Testament? Mga Hudyo. Okay? So, dun muna tayo. At saka pangatlo, hermeneutics, dapat inaalam natin yung verse 29, verse 27. Malalaman natin dito kung sinong kausap. Okay, makikita ng salinlayang susunod sa atin ang dayuhang mula sa mga bansang mabigat na parusa ni Yahweh. So, ibig sabihin, ito pa, inihiwalay siya ni Yahweh mula sa mga lipi ng Israel upang ibuhos ang kanyang sumpang ng katala sa aklat na ito. Sino ang kausap dito? Israel. Okay? Hudyo. Mga nasa lumang tipan. Under the law sila. Kaya mababanggit dito yung mga kasalanan ng mga Hudyo, yung pagsamba sa Diyos-Diyusan, na pinagbabawal ni Yahweh sa kanila. Kautusan to eh. Kaya pagdating ng 29, sabi dito na may mga bagay na nilihim Diyos sa atin si Yahweh. Sinong nagsasalita dito? Deuteronomy, bansang Israel, may mga bagay na nilihim daw ng Diyos si Yahweh. Kanino daw? Sa kanila. Ngunit, ipinahayag ang kautosang ito. Tingnan nyo, nabanggit na naman ang kautosan, upang sundin natin lahat. Sino susunod sa kautosang ito? Mga Hudyo at ng ating anak magpakailanman. At totoo naman, kahit sa eternity, kahit sa Katapusan ng Mundo part 16, maiintindihan nyo rin kahit na sa future may Israel pa rin, etc., etc. So kaya sinabi dyan na magpakailanman. Ganun yung kapatid. So ibig sabihin ng tanong, ito ba ay applicable sa ating mga Kristiyano? Yung ugali ng Diyos nakikita rito na ang Diyos mayroong mga bagay na inililihim. Pero yung kautosan na to, hindi ho sa atin ho to. Yung sinasabi rito. Opo. So that's the reason why we need to harmonize the scripture by rightly dividing hermeneutics. Inilihim ng Diyos kagaya ng tanong na nasaan po ang... Ay, sige po. Sige, tanong ka. Mayroon kang tinatanong. Ano yun? Linawin mo. Sige, go ahead. Ay, sige po. Kagaya po ng tanong na nasaan po ang Diyos bago niya likhain ang langit at lupa, bago pa nilikha ang space, time at matter. Nasaan po ang Panginoon? So, ibig sabihin ba ng tanong na yun is nasa Diyos lang din yung secret, yung sagot, yung kagaya ng verse na yan. Sabi dyan is yung secret in the Lord. Wala naman po. Kasi yung sikreto rito na inilihim ng Diyos ayon yung sinasabi ng ng kautusan ng mga Hudyo. Kasi sabi dito, ngunit ipinahayag
tingin tayo kapatid sa verse, no? Ay ano tayo, kung ano yung sinasabi. Sabi dito, no, may mga bagay na sadyang inilihim ng Diyos sa ating si Yahweh. Ano daw yung mga inilihim na yon? Ngunit ipinahayag ang kautosang ito. Ayon sa kautosan nila, para usapang Hudyo lang to kapatid. Upang sundin natin at ating mga anak magpakailanman. So yung nililihim ng Diyos sa kanilang mga Hudyo, yung regarding do sa issue ng kautusan. Wherein ito nga yung pinaka-context ng buong chapter 29 kung babasahin lang natin. Wala akong kinalaman no dito yung ano yung creation, walang kinalaman dito yung kapatid. Tayo lang nag-iisip nun. Dapat kasi sa verse, focus tayo sinasabi ng verse. Ano yung sinasabi, ano yung usapan, ano yung sentence. Kagaya niyan, ano? So yung inililihim ng Diyos sa atin ni Yahweh, ito'y konektado doon sa kautusan. Kautusan nino ng mga Hudyo. So, ganun yung kapatid. Yung sinasabi mo sa creation, walang connect dito yun. Pero kung papatulang ko yung tanong mo na nasaan ang Diyos bago creation, sagutin kita kung nasaan ang Diyos. Tingnan natin na bago ang creation. Opo. Yun kasi sa tanong mo, di ba? Sagutin din natin. No, wait lang. Opo, Pastor. O Genesis 1:1, wala lang tayong magagawa. Ito ang sagot natin. Nang pasimula pa nilikha na ng Diyos ang langit at lupa. Doon pa lang ang Diyos, wala siyang simula. Kasi sa pasimula pa lang naandun na ang Diyos. Yan ang sagot na mahirap natin maintindihan kasi hindi kaya ng isip natin yan . Pero sinabi na ng Biblia, sa pasimula pa'y naandun na ang Diyos. At nilikha niya ang langit at lupa. In the beginning, tingnan mo sa English to, pangit tong Tagalog . In English tayo, yung totoong sinabi. King James. In the beginning. Ano yung beginning na to? Ibig sabihin, naandun na ang Diyos. He created heaven and the earth. Nung panahon na nilikha ng Diyos ang langit at lupa, yun ang beginning. Kaso, bago doon, naandun na siya. At sinasabi rin sa Revelation chapter 13, verse 8, sabi, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from what? From the foundation of the world, bago pa nilikha ang sanlibutan, bago pa maitatag ang sanlibutan, ang pundasyon ng sanlibutan, naandun na yung Lamb, naandun na si Jesus. Sinulat ng ating pangalan sa aklat ng buhay ang sabi rito. So, ibig sabihin, kung ano na lang kapatid yung sinabi ng Biblia na naandun na ang Diyos bago pa sa pasimula. At sinabi rin din naman sa John chapter 1 verse 1, no? Sabi rito, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Naandun na ang Diyos in the beginning, and the Word was God. Hanggang dyan lang ang description ng Bible. In the beginning, naandun na siya. Bago pa magsimula ang mundo, bago pa malikha ang langit at lupa, naandun na siya. So, ibig sabihin, wala siyang simula at wala siyang wakas. Basa, Revelation chapter 22, verse sabi ni Jesus dito, I am the Alpha and Omega. Alam niyo ba yung Alpha? Alphabet to ng yung, di ba tayo, meron tayong A, B, C, D, E, F, G. Ang Greek, meron ding alphabet. Ang simula niya ay Alpha, sumunod Beta, tapos sunod-sunod, etc., etc. Ang huling-huli ng alphabet ng Greek ay Omega. Parang sinasabi ni Christ dito, ako ang A at ang Z. Siya ang pasimula. Kaya sabi dito, I am Alpha and Omega, the beginning, siya yung simula, and the end, the first and the last. Yung palang Diyos na sinasabi rito na in the beginning, si Jesus Christ pala yun. O, kinan nyo? Bibigla kayo, yung Diyos pala na sinasabi ritong Elohim, yung Diyos mismo, no? Genesis chapter 1 verse 1, the beginning God. Yung God dito na sinasabing God ay Elohim, plural siya no? Gods. Ordinary sense, ito ay Trinity na sinasabi na pinag-uusapan natin noon pa.
in the beginning. Kaya kapatid, kung atras tayo ng oras, ang maibibigay lang ng Biblia bago padlikain ng sanlibutan, nandun na siya. Kaya hindi natin alam kung saan siya nagsimula kasi wala naman talaga Opo, siyang Pastor. simula. Sige, go ahead. Yun lang po yung sagot ko ron. Last na po na question. Kwan, gusto ko lang tanungin yung, kasi wala pa yung word na dinosaur sa Bible nung na-invent po ang word na dinosaur. Ay wala pa yung word na dinosaur nung nasulat ang Biblia. So, ang dinosaur ba na tinutukol sa Bible ay yung Leviathan saka yung Behemoth? Hindi tayo sigurado, kapatid. Pero ayon sa description, no, para siyang dinosaur, di ba? Pero hindi Opo, tayo dun sa Book of pwedeng... Job. Tsaka kasi yung dinosaur, kinuha lang naman yung mga scientist, tapos sa mga scientist, million of years daw bago mangyari. Eh, hindi naman ganun ang edad ng sanlibutan eh. Ayon sa Biblia, kung pag-aaralan mo ang Biblia, it seems na So meaning, 6,000 years Pastor, ago, it seems na 6,000 years pa lang sabay na nawawala ka, So kapatid. meaning, Pastor, sabay na nabuhay ang dinosaur at mga mammals, reptiles, ganun, nung creation. Ay, opo. Hindi tayo, So hindi meaning, tayo Pastor, sigurado. Kwan, sabay na nabuhay ang dinosaur kasama ng mga mammals, reptiles, ganun, nung creation. Hindi tayo Pero may mga sigurado. fossil Tsaka, kasi, Pastor. sabihin natin na na nandun sila na nag exist nung panahon na yun bago ang pagbaha. O, saan ba natagpuan ng mga dinosaurs? Di ba natagpuan yan sa, sa North and South America? Ang mundo pa lang nun, ang mga tao pa lang sa mundo nun, nasa Asia, nasa Middle East, nasa parting Iraq or Garden of Eden. O, ang Garden of Eden, saan ba matatagpuan yun? Ayon doon sa di ba may sinasabi na Ilog Tigris, Ilog Euphrates, o saan ba yung Euphrates? Sa Asia, sa Iraq, o. Kaya malamang nasa ibang isla yun, yung mga dinosaur na yun sinasabi ng mga scientists. Kung meron man at kung tama man yung timeline. Kaya tapos mali pa yung theory ng ng mga scientists. Millions of years, billion of years doon nangyari yun. Paano nangyari yun? Ang time frame ng Bible, kung sa Bible tayo babase, it seems na parang 6,000 years ago na palang ang edad ng mundo. So, mahirap talaga, no, kapatid, na sabihin natin yung sinasabi ng Bible, nandun ang dinosaurs. Mahirap i-prove. Mahirap. Pero merong ganun talaga na may mga Leviathan, malaking elepante na may merong ganun, pero hindi natin masasabi na yun nga ay dinosaur. Sa madaling salita, ang sagot ko dyan, kapatid, hindi tayo sigurado dyan kasi yung mga ganyang bagay naman ay hindi naman masyadong importante rin sa Biblia. Yun lamang po, kapatid. Oo, Pastor. Yun lang po, Pastor. Thank you po. Salamat po. Okay, salamat po. 9:27 PM, hanap tayo ng magtatanong, babae naman, Sige, si Rosana. Rosana Madrid, pwede na po kayo magtanong. Hello. Rosana Madrid, naandyan po ba kayo? Hello, Ate Rosana. Ang ganda pa naman ng tanong mo, no? Napakatalino talaga ng Diyos. Hirap talaga ipaliwanag niyang verse na yan, yung word na nandiyan. Sige, di bale, talon muna tayo. Ate Rosana, tawagan na lang kita mamaya pag may time ako, ha? Chat na lang kita. Babae uli, Ramonita Descula. Kapatid na Ramonita, pwede na po kayo magtanong, kapatid. Wait lang po. Evening po. Good evening. Pasensya na po. Actually po, wala naman po akong itatanong kasi halos naman napapanood ko na po yung mga nyo po, mga turo nyo po at ay naiintindihan ko na po. So ang akin lang po is Huwag kayo mahiya. Feel at home. hello po. Ayan, sige. Sorry po. May sumisingit Hindi po minsan. kasi gusto ko lang pong sabihin po na kung paano ko po nakilala ng lubusan ang Diyos po, nasa pamamagitan niyo ng inyong mga turo.
Gusto ko lang pong ano niyo po kasi talagang kasi po ako po talaga ay isang Katoliko, pinanganak Katoliko, madali lang naman po ito. Mhm. Sige Tapos po. po na nakapangasawa din ako, Katoliko. Pero po, nitong pandemic lang po talaga is, um, nagkaroon po ako ng katanungan. Siyempre po 'pag Katoliko siyempre nagsisimba, linggo-linggo, ganyan. Basta nitong pandemic lang po karoon po ako ng katanungan na, tuwing nagsisimba po ako ng Katoliko, hindi sorry po sa mga Katoliko, 'pag natatapat po ako sa mga rebulto, nagkaroon po ako ng parang ayoko pong tumapat kasi para akong, nakakaaninag ng demonyo, gano'n po. Pero hindi po ganyan dati, ewan ko lang po bakit dumating sa time na gano'n. Tapos pangalawang tanong ko po is, sa mga turo po ng Katoliko is wala po akong natutunan. Kaya ang sabi ko po, saan kaya ako makakahanap ng malalim na turo? So ayun nga po kakahanap ko po sa YouTube kung saan po, ah, may mga turo na sumasagot sa tanong ko po. Isang araw po is natagpuan ko po ang inyong turo tungkol sa mga rebulto ng mga Katoliko po. Yung part 1 tsaka part 2 bigla po talagang nag-flash dun sa YouTube po ang mga rebulto ng mga Katoliko. Pinanood ko po talaga yun. So doon po nasagot ang aking katanungan tungkol sa mga rebulto. Amen. Pangalawa po, maraming salamat po sa inyong turo at nasabi ko po na nasagot po talaga ang aking katanungan. So pangalawa po, isang gabi nagdadasal po ako. Siyempre sa Katoliko po, kailangan mo araw-araw humihingi ka ng tawad. Pero sa isang gabi nagdadasal po ako, parang may bumubulong po sa akin na hindi ko kailangan araw-araw humingi ng tawad. So doon na naman po ako nagkaroon ng katanungan, bakit sabi ko hanap ako sa YouTube na pwede ba yun na hindi ka hihingi sa Diyos ng araw-araw ng tawad. So natagpuan ko na naman yung iyong turo, pastor, na hindi kailangan humingi ng tawad sa Diyos araw-araw. So ayun po, mula noon nanonood na po ko lagi ng inyong mga turo po. Maraming salamat po, pastor, sa pamamagitan niyo po ay nasumpungan ko ang katotohanan po talaga. At salamat sa Diyos Mm. at ngayon ay na-born again na po ako sa Espiritu. Salamat po talaga ng marami. Sa Amen. inyong mga Amen. turo po, pastor. Salamat po. Thank you, Lord. Yun lang po, Amen. pastor. Salamat po. Glory to God. Opo. Sige po mga kapatid, pwede niyo ba akong samahan na palakpakan ng Diyos, ang Panginoon, kasi siya ang maitaas dapat talaga rito eh. Tayo po ay instrumento lamang. Pero appreciated ko rin po yung pasasalamat nyo. Salamat din po sa tiwala nyo sa akin bilang tao. Tao din ako. Pero more on this talaga, wala pa rin akong dapat na ipinagmamalaki kundi ang Panginoon kasi salita niya to, hindi naman to sinabi ko eh. Yung mga naituro natin, mga naibalag natin, bago ko ginawa yon, time-time ko muna talagang pinanalangin sa Panginoon yung mga yan bago ko sabihin. At bago ko ilantad, bago ko i-post. Katunayan, pag ginagawa ko yan, merong time na habang ginagawa ko siya, merong pinapadagdag, ang Diyos sa akin, merong pinapatanggal. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi ko po karunungan talaga yan. Kasi ang motibo ko lang dito, magising ang mga kapwa ko Pilipino sa alipin po ng religion. Naalipot tayo ng religion. Kaya salamat din po sa inyong tiwala kapatid. Ang may papayo ko lang sa iyo kapatid, patuloy lang po kayo sa pag-aaral. At salamat kung kinoconsider niyo ang channel na ito. Marami po mga videos dito, panoorin niyo po. Lalo na yung mga Sunday or Saturday services natin, mga live. Panoorin niyo po yun pag wala po kayong ginagawa. O habang nagtatrabaho kayo, habang may ginagawa kayo. Kasi voice naman yun, hindi naman siya, hindi naman nakikita yung mukha ko ron. Kung sana parang ano lang po yun, podcast lang naman po yun. Pero maraming salamat kapatid. Welcome na welcome po kayo dito sa The Bride of Christ TV po sa channel namin. Salamat po. Okay. Salamat po. Okay, so 9:35 p.m. Salamat po sa Panginoon sa kabutihan po niya, no? Sige, hanap tayo rito. Sabi ni Rosana Madrid, sorry, ala pong mic. Okay. Di bali. Okay lang.
Sige, si kapatid na Augusto Cesar. Kapatid, pwede na po kayo magtanong. Magandang gabi po, Pastor. Tagabi ho. Pastor, tatanong ko lang po, kailan po kayo naging full grace? Kailan po kayo nagising pa? At nagsimula? At paano? Yun lang Ay, po. salamat po. Meron sa akong kaibigan na taka ako bakit nakitira doon sa simbahan din namin. Matagal ko ng kaibigan yun, nasa Love of Christ pa kami. Kita kami doon. And wala akong alam na umaate na pala to kay Emmy Domingo noon pa. No, binigyan na ako ng booklet. Takot siyang magsalita sa akin, binigyan ako ng booklet. Kasi later, sinabi lang niya sa akin na, kaya kita ayong share ng Full Grace Edwin kasi baka debatihin mo. Kung kilala kita ano daw ako. Sabi ko, hindi naman. Magiging curious lang sana ako nun. Yun nga, nangusap ang Diyos talaga sa akin. Ginamit yung booklet ni Bishop Emmy Domingo sa akin. Tuwing sa nakikita ko si Bishop Emmy Domingo, lagi ako nagpapasalamat sa kanya kaya sa ginamit ng Panginoon. Nung nabuksan yung kaisipan ko na regarding doon sa kautusan, yung pagdi-divide ng scripture, doon na nagising ang aking isipan. Yun lamang po, mahabang istorya po ito. Maraming salamat. Kapatid, nasagot ko ba yung tanong niyo po, kapatid? Pastor, po. Okay, ayun lang po. Salamat po. Salamat. Salamat, kapatid. Salamat po. Salamat po. 9:47. Okay, sige. Si Julia Castro. Kapatid na Julia Castro, pwede na po kayo magtanong. Hello po. Hello, Magandang- good evening. Ako po ay sobrang natutuwa. Hindi ko akalain na ako'y matatawag ni Pastor Edwin. Ay, okay lang po. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko dito. Magtatalon ako, salamat sa Panginoon. Pastor, lahat po. Ako po ay, ito po hindi, pwede po ba Pastor na hindi magtanong, hindi ako magtatanong. Kunti lang po itong ko, isi-share ko lang po. Ako po yung nag-message sa inyo na ginawa ko rin po yung TikTok na magpatotoo doon. Minsan po nagtatanong ako sa inyo. Ako po ay 2015 marami rin po akong simbahan na pinuntahan. Muslim na lang po ang hindi. Talagang Kotanan. Oo. Ngayon, nung 2015 po, 2015 po ng December, ako po ay nakapag-church sa Jesus is Lord dito sa San Valley, Parañaque. Apo. Tapos, doon po, kasi solo parent po ako, 6 ang anak ko. Doon po, nung ako po ay talagang ako nung kaibigan ko nung taga rito, parang doon akala ko ando na. Akala ko po talaga lahat. Sabi ko talagang tunay naman pong binago ng Panginoon ang buhay ko. Talaga nga naman pong nakaya ko yung 6 kong anak, yung magulang ko, talaga pong nakaya ko. Talagang sabi ko, Panginoon, talagang walang hanggang pasasalamat sa Diyos. So ngayon, nagdumating, pero bakit ganun, Pastor? Bakit ganun ng 2015? Sabi ko, bakit ang hirap kong maintindihan ang Biblia? Bakit ako mali lang ang Biblia ang binili ko? Ang dami ko na po tuloy na Bible. Ang dami ko na pong Biblia. Ngayon, ito po, kayo nga po ang nagsasabi na ang tagal nyo na rin pong, kaya ginaya ko po kayo. Ibig sabihin pala, ako po ay na-born again lang talaga nung last year lang. Hindi po pala nung 2015. Apo. Kasi ang puso ko, ang isip ko, gumagalaw po actually po ang bahay ko po. May pa-Bible study ako every Saturday din. Every Saturday po sa bahay ko, nagpipray ako, nag-opening. Pero po, ngayon, nararamdaman po nila na parang nag-iiba na po yung ko. The way na magpasalamat ako sa Panginoon. Na parang ramdam ko din na hindi lang sila makapagsalita sa akin. Tapos hindi na po ako nagsisimba. Hindi naman po masama doon. Kasi dati po, konsensyado ako. Sinasabihan ako na, pangit yan, dapat lagi kang nandun.
Kasi kayo pa naman mag-iina, kayo pa naman parang may, naramdaman ko bakit parang may sumbat. Kayo pa naman binago kayong mag-iina ng Diyos. Maganda ng buhay. Tapos hindi kayo nagsisimba, dapat sama-sama. Parang ganun po. Pero po, hindi po ako nagbibintang sa kanila na bakit ganun? Parang may sumbat. Tapos, ngayon po, ano ko na, hindi, naalala ko, nung ako'y humingi ng saklus sa Diyos, mag-isa akong umiyak doon sa may bubong. Yun po ako napakinggan, hindi ang simbahan, sorry po. Hindi pala doon. Ngayon, nung biglang sabi ko, bakit ganito? Nagbukas ako ng May. Nagbukas po ako ng YouTube dahil hindi na po ako napapakali. Nakita ko po kayo, Pastor. Nakita ko yung katapusan ng mundo na yun. Hanggang yan ngayon, nakaulit-ulit ko. Talagang, ang iyak ko na, bakit ganun? Isa pa lang ang, doon sa preaching nyo, isa pa lang ang napanood ko, pero nauunawaan ko na ang sinasabi sa Biblia. So, iyak ko ako ng iyak. So, ginamit ko po, noong October po, ginamit ko po ang TikTok para mag-live ako. Na lahat po ng mga aral ninyo na nakukuha, inaano ko po sa kanya. Actually po, lahat po ng 1,000 ko pong mga followers na po doon, sabi ko, manood kayo ng Bride of Christ. Manood kayo ng Bride of Christ kasi totoo yun doon. Madami pong nagmumura sa akin at madami pong kapag kinukurot ko po sila at ginigising, ayon po doon sa ibinigay ng Panginoon sa iyong kaalaman. At ako din po ay sinasabi ko, kinukurot-kurot, minumura po nila ako. Ano yun? Ganun na lang. Pananampalatayanan mo lang yun, hindi ka gagawa, ayos ka. Yan yung pananamit mo, yan ang damit mo, yung buhok mo. Sabi ko, pero masaya pa rin ako dahil alam ko at natotoo ang Diyos na sabi ko, lagi nating alalahanin ang katotohanan para sa akin na ang mga tinapos na gawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, dapat po hanggang sa huling hininga natin, iyon ang ipagbunyi natin. Iyon ang i-celebrate natin. Dahil niligaluhan tayo ng Diyos na hindi tayo nagpagod. Hindi po nila matanggap, Pastor. Talagang hindi na. Kaya ako po ay nagpapasalamat ng sobra-sobra sa Panginoon ngayon po. Even po dito sa amin sa Bible study, alam ko po na iniiwasan nila ako. Baka po isang araw magpaalam na lang sila na aayaw na sila kasi iba. Sabi ko, hindi po iba. Hindi po iba dahil magkalapit na po tayo. Magkalapit na po tayo. Wala naman tayong gagawin. Magpasalamat sa Panginoon sa biyaya na sa habag niya. Yung ibinigay niya, yung buhay niya. Bakit ba kayo gawa ng gawa? Doon po sila nalo sa akin. Hindi nyo kayang, yung utos ng Panginoon, sabi sa akin, narinig ko kay Pastor Edwin, ilang daan ba ang utos ng Diyos na hindi naman yun nasunod? Sunod kayo ng sunod, iniinsulto ba natin yung dugo ni Jesucristo na ibinuhos doon sa krus ng Kalbaryo? Kaya alam mo, Pastor Edwin, sobra-sobra po ang pagpapasalamat ko sa Diyos na nahanap kita at ako po ay nagpapasalamat sa Diyos sa buhay mo, Pastor. At sobra pong ang gaan sa buhay ko na dati po, alam nyo, nandyan ako sa GIL pero takot po akong mamatay. Takot po ako ng mga sa Revelation na hindi ko po yan binabasa. Pero ngayon po, pag nakikita ko, hanggang ngayon po, hanggang ako po makatulog dahil ang AirPod ko nilalagay ko dyan, lagi pong Revelation, lagi po. Even na mag-walking ako, even po yung sa iyong salita habang ako po ay nagtatrabaho, yung mga pangaral mo na galing sa Panginoon. Sobra-sobra po, wala po akong ibang pagpapasalamatan ng walang hanggang pasasalamat kung hindi ang Panginoon. Ang kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo na ginamit ka po, Pastor. Ginamit ka po, Pastor Edwin, at nagpapasalamat po ako sa buhay mo. Salamat po sa Diyos sa buhay mo dahil naandyan ka. Na ang bilis namin makuha, ang bilis ng yung pagpapaliwanag mo, na ang bilis namin na talagang sabi ko, Lord, sabi ko marami pong salamat. Wala po akong ginagawa sa Diyos na kundi pasalamatan ang bawat segundo ng buhay ko na nahanap ko ang YouTube. Nahanap ko po sa YouTube ang iyong pagmiministeryo, ang iyong pagsasalita. Kaya ramdam ko po na ang Panginoon, saan man ako pumunta, kasama ko siya. At po, yung pong sinasabi nyo na peace of mind, yung unang-unang sinabi nyo doon, peace of mind nga po, tunay nga po. Bagamat tayo ay talagang nandyan ang pagsubok eh.
Pero matagal nang ibinigay ng Diyos ang katugunan na yun eh. Tinugon na tayo ng Diyos eh. Pero ayon na lamang sa ating pananampalataya sa kanyang tinapos na gawa. Ba't hindi po maintindihan ng mga tao? Ano po? Iyan na andyan na eh. Ayan na ibinigay. Ano pa po ba ibinigay na ni Jesucristo ang kanyang buhay? Ano pa Amen. po ba ang hindi niya kayang ibigay sa atin? Di pa po? Amen. Kaya sobrang Amen. po ako nagpapasalamat, Pastor Edwin, sa Diyos sa buhay mo po. Yun lamang po kasi baka abutin tayo ng umaga, mga kapatid ko. Salamat po. Walang hanggang pasasalamat po, Pastor. At salamat po sa Diyos. Charito po sa lahat. Bye-bye po. Okay. O mga kapatid, samahan niyo uli akong palakpakan ng Panginoon kasi gusto ko siyang pasalamatan sa ginawa niya, lalo na sa buhay ng taong ito na naghahanap ng katotohanan, na naghahanap ng katahimikan ng pag-iisip at dininig ng Diyos ang panalangin niya. Nataon nga lang po, no, mga kapatid, na nagamit lang tayo. Pero alam naman natin ng katotohanan na hindi naman talaga ako yun. Salita po ng Panginoon po yun. Meron lang talaga siyang nataon lang talaga na nagamit lamang po tayo. Pero salamat po sa inyong tiwala. Nakakataba po ng puso ang inyong pasasalamat. Tinatanggap ko po yun ng buong kapakumbabaan. Salamat din po sa inyong pagtitiwala rin po sa amin. Hindi lang kay kapatid, no, sa inyong lahat dito ng mga umaaten. Alam ko kung ba't kayo naandito, syempre, una dahil sa Panginoon. Pero pangalawa, salamat din po sa tiwala nyo rin po sa akin. Sa kabila ng hindi ako perpektong pastor, sa kabila ng ako ay hindi naman talaga magaling, masayahin lang talaga akong tao. Salamat din sa mga kapatid, tinanggap nyo ako, pati yung kambing na kasama ko rito. Ay, Diyos ko, sama ng tingin sa akin ng kambing. Oh. Ay, sus! Sige na. Maraming salamat mga kapatid. Tandaan nyo mga kapatid, no? Mahal na mahal ko po kayong lahat. Alam nyo ho ba, na-excite ako sa ginagawa ko ngayon sa Katapusan ng Mundo, Part 16A, B, C. Mga kapatid, baka Marso pa to, no? Pasensya na kayo. Pero alam nyo, ang ganda ho talaga nito. Nagagandahan ako kasi banggit na banggit dito yung Bride of Christ. Banggit na banggit dito yung eternity. Kung ano yung magiging buhay natin. Naku po mga kapatid, grabe. Ganda ng plano ng Diyos sa atin. Ako na-amaze na mamanga. Habang ginagawa ko to, ako yung unang na-amaze. Ako yung una talaga. Sabi ko, ganda pala ng plano ng Diyos sa amin. Hindi kayang ipaliwanag. Yung bang hindi ka magsisisi kung ba't mo pinili si Kristo eh. Hindi ka magsisisi sa desisyon mo sa buhay kung bakit nabubuhay ka sa pananampalataya ngayon at hindi ka rin magsisisi bakit kailangan mong gumawa ng mabuti sa kapwa. Dito nyo malalaman yung mga kapatid. Ang bait-bait ng Diyos sa atin. Yung ginagawa ko to, nang mangiyak-ngiyak ako. Mga kapatid, pagpasensya nyo na, medyo matagal to kasi kailangan may magandang graphics dito eh. Hindi ko makakuha ng AI kaya gumagamit pa ako ng 3D dito. Ang hirap kasing gumawa ng ng may bumababang malaking city sa planet Earth. Ang hirap gumawa nun kaya nag-aaral pa ako ng 3D. Pagpasensya nyo na. Kasi huli na lang naman to, gusto ko nang ipakita sa buong mundo kung ano yung plano ng Diyos sa atin in visual. Kaya baka mga Marso pa. Pero mga kapatid, isang bagay lang masasabi ko, sa content na to, matututo lalo kayong lalo kayo mapapamahal sa Diyos at lalo kayo magsusumikap na gumawa ng mabuti. Lalo kayo magsusumikap na mamuhay, pamumuhay ng nai-enjoy nyo yung biyaya ng Diyos sa atin. Sa part 16 A, B, C, makikita nyo kung gaano tayo kacharito. Makikita nyo rito. So, maraming salamat po sa inyong lahat at salamat sa inyong tiwala. Basta mga kapatid, malapit na matapos to. Thank you po. Thank you, Pastor. Thank you. Good night, Pastor. Salamat po. Thank you po, Pastor. Salamat po, Pastor. Charito po. Bye, good night. Maraming salamat sa Diyos. Shalom po, Miss Ronel. Good night. Salamat. Maraming salamat po sa inyong lahat dito sa The Bride of Christ TV. Ako si Pastor Edwin Francisco. See you next week. Bye-bye po.